Anong ibig mo sabihin? Agad na napahugot ng buntong hininga si Daven bago seryosong sumagot. Sugar, ang dahilan kung bakit ako nandito sa lugar na to ay upang maghanap ng escort na hindi ako hihuhulog sa harap ng mga magulang ko. So let me be frank with you. 1 million pesos. Act as my girlfriend for a week in front of my family. Diretsahang wika ni Daven na agad nagpaawang sa mga labi ng dalaga. Pagkuway tila nag-atubiling nag-react agad ito roon. Okay. Teka lang ha. 1 million pesos? Magpapanggap akong girlfriend mo sa harap ng pamilya mo. Walang kangiting-ngiting tumango naman agad si Daven at sumagot. Oo. Lalong-lalo na sa harapan ng mga magulang ko. Umakto tayo nagmamahalan tayong dalawa sa isa't isa. Mag-sorry ka rin sa kanila kunwari kasi saka ka lang nagpakita sa kanila dahil sa sobrang busy mo sa trabaho. Dapat pumayag ka rin na hawakan kong kamay mo o halikan kita sa pisngi. And let me be clear with you, huwag ka mag-alala dahil hanggang sa pisngi lang ang paghalik na gagawin ko sa'yo doon pagkaharap natin sila. Hindi na aabot sa mga labi mo. I know my limits. So don't worry, you're safe with me. Saglit namang napatitig sa kanya mga mata si Sugar pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng iyon. Pagkuway nagkibit balikat na ito roon at nangiting nagsalita. Okay, game. May tiwala naman ako sa'yo kahit ngayon pa lang kita nakilala eh. So, ano pa lang dapat kong gawin habang magkasama tayo at magpapanggap for 1 week? Agad namang sumagot si Daven sa tanong na iyon ni Sugar. Simple lang. Act classy. That's it. Can you do that? Iyan lang ba? C'est très facile. Tila excited pang wika nito sa salitang French na ang ibig sabihin ay that's very easy. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Iho, kailan ba talaga ninyo balak magpakasal ng girlfriend mo? Abay, inip na kami ng mami mo sa kakahintay kung kailan ka ikakasal eh. Tingnan mo't naunahan ka patuloy ni Richmond sa pagpapakasal. To think na ikaw ang kuya, 2 years pang agwat mo sa kanya. Agad namang napaubo ang 29 anyos na si Daven sa tanong at sa sinabing yon ng kanyang ama. Parang nabulunan ngata siya agad sa kinakaing beefsteak ng mga sandaling yon dahil lang doon. Pagkuway may pilit na ngiti sa mga labing uminom muna siya ng tubig upang matanggal ang tila bara sa kanyang lalamunan bago nagsalita roon. Dad, how many times do I have to tell you na wala pa talaga sa mga isip namin ng girlfriend ko ang pagpapakasal? We're still young and we're still enjoying things in life. Our goal is to travel the entire world together and spend time with each other habang wala pa kaming mga anak. So enough with that wedding or marriage topic. Nauubo po ako kahit wala akong ubo. Napansin naman ni Daven na agad nagpigil ng tawa roon ang kanyang kapatid na babae na si Michaela. Pagkasabi niya sa kanyang mga huling sinabi. Pero agad ring napaseryoso at nagpatuloy ulit sa pagkain nang taasan ito ng kilay ng kanyang ina na si Doña Esperanza. Kaya sa pagkakataong yon ay siya na naman sana ang magpipigil ng ngiti. Ngunit agad siyang napatikim ang sunod-sunod na makita nang seryosong tinitigan siya ng kanyang ama na si Don Gustavo at walang kangiti-ngiting nagsalita. And how many times do I have to tell you na kung wala pa talaga sa isip niyo ang magpakasal ay at least man lang iharap mo siya sa amin. We really wanted to meet your girlfriend ever since last year when you told us that you have a girlfriend already. So we don't have to worry kung may susunod ba sa mga yapak mo in the future. Pero hanggang ngayon ay ni anino ng girlfriend mo hindi pa namin nakikita. Wika ng ama ni Daven na sinigundahan naman agad ng mami niya ng Indeed, tama ang daddy mo Daven. Ni anino ng girlfriend mo hindi pa namin nakikita hanggang ngayon. O kahit man lang dulo ng kuko niya hindi pa namin nasisilayan. Even one strand of her hair na dinedescribe mo noon pa man na ash blonde. Or kahit man lang picture niya o picture niyong dalawa sa cellphone mo. Ni hindi mo maipakita sa amin.
Sinasabi mo lagi na mas maganda kung sa personal na lang namin siya makikita kasi hindi siya mahilig sa pag-take ng pictures or kahit mag-take ng picture with you. Minsan naman sinasabi mo na may picture na kayong dalawa pero hindi mo dala yung phone mo kasi nakalimutan mo. And that's just so impossible. Nakahalukip-kip ang wika ng kanyang ina na noon pa mang pagtungtong pa lang niya ng 25 anyos ay gusto ng magkaapo. Gusto naman mapabuntong hininga ni David dahil sa mga rants ng mga magulang. Halatang atat na talaga ang mga ito na makilala ang girlfriend na sinasabi niya noon pa man. Kaya ngumiti na lang lalo si David sa mga ito at nagsalita. Dad, Mom, how is that so impossible kung ang utak ng panganay na anak niyo ay punong-puno sa pag-iisip sa ibang kumpanya natin kung paano ko palalaguin? So it's really possible na minsan makakalimutan ko talaga ang cellphone ko. Lalo na minsan at focus ako sa mga negosyo natin. And another thing, Mom, Dad, sinasabi ko naman kasi sa inyo, hindi pa ninyo pwede makita ang girlfriend ko kasi nasa ibang bansa pa siya at busy pa siya sa trabaho niya ngayon. Ayoko naman siyang distorbohin sa work niya para lang umattend sa kasal ni Richmond doon sa Amanpulo sa Palawan. Pero na lamang kung kasal namin yon, diba? Kunwari ay tumatawa-tawa pa na mahina si David nang sabihin ng mga huling katagang sinabi niya. Ngunit ang totoo ay para gusto niyang mapaismid roon dahil sa isip niya ay, kasal? No way. Magpapakamatay na lang ako kaysa magpakasal o matali sa buhay may asawa. That will be a big disaster in my life. Commitment is not my thing. I enjoy my life with my own rules. Ayoko na may nagsasabi sa akin na malito o bawal mo tong gawin. Kaya hanggang ngayon ayoko pang magka-girlfriend. At hanggang ngayon, hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Pero nanganganib na yata ang buhay ko ngayon. Dahil parang hindi na sila naniniwala sa mga alibis ko. Parang hindi na gumagana sa kanilang mga tactics ko Wika ni David sa isipan. At napatunayan niyang parang hindi na nga naniniwala ang mga magulang niya sa kanyang sinasabi. Dahil pareho nagtaasan ng mga kilay ng mga ito habang nakatingin sa kanya. Pagkuway nagsalita ang kanilang ama. David, kahit ano pang sabihin mo ngayon pero talagang ako'y nagdududa na dyan sa girlfriend na sinasabi mo Nung isang taon pang ganyan lang laging sinasabi mo sa amin. Dad, busy siya. Mom, busy siya. Dad, nag-out of town pa siya. Mom, she's unavailable to meet now. Nagkasinat po siya. Laging ganyan, David. So tell us, totoo ba yung girlfriend mo o hindi? Parang gusto namang mamilog agad ng mga mata ni David sa derechahan at tanong na iyon ng daddy niya. Pero hindi pinahalata ng binata na apektado siya sa tanong na ito. Bagkos ay umiti siya ng matamis sa ama na talagang pinaabot pa niya sa kanyang mga mata upang mas kapanipaniwala talaga ang acting niya at sumagot rito. Dad, totoo, my girlfriend talaga ako. Why would I even lie to you and to Mom about that? My girlfriend po talaga ako. Last year ko lang po talaga siya nakalala. At she loves me dearly. And I love her so much. Pero wala pa talaga sa isip namin na magpakasal. Lalo na siya. She's so focused on her career, Dad. At ayoko mag-away kami pag pipilitin ko siya na mag-absent muna at umuwi ng Pilipinas para lang sa kasal ni Richmond. Mahabang alibay ulit ni David sa mga magulang at akala niya hindi siya ulit kukulitin ng mga ito. Ngunit nagkakamali pala siya dahil nais na lang magpatampal ng kanyang noong binata nang narinig niya ang sunod na sinabi ng kanyang ama. Well, kung mahal ka talaga niya, pagbibigyan ka niya kahit one time lang. Besides, 1 week lang tayo doon. Ipaintindi mo na lang sa kanya na wala yung 1 week na gusto namin siyang makabonding ng mami mo at mga kapatid mo kumpara sa mahigit 1 taon naming pag-aantay na makalala siya. 1 week lang naman, iho. At pag nakita na namin siya, hindi ka na namin kukulitin na mag-asawa na. Kasi at least alam na namin na hindi ka natatandang binata, na may puso ka rin pala sa pakikipagrelasyon. Kaya ipakita mo na siya sa amin, iho. And we promise you, wala nang kulitan tungkol sa pagpapakasal na magaganap. Prove to us na meron kang ang girlfriend para makita namin kung nagmamahalan nga kayo talagang dalawa. At para hindi na kami mapilitan ng mami mo na ereto ka pa sa iba. Hindi agad nakapaapuhap ng isasagot ang binata. Naumid na yata ang dila niya bigla. At sa isip niya ay kailangan niyang humanap ng paraan upang hindi matuloy ang planong pagrereto ng mga magulang niya sa iba.
At dahil doon naisip ni Dave na kailangan niyang mag-hire ng isang babae na magpapanggap bilang girlfriend niya for 1 week. Pero ang tanong, saan naman kaya siya hahanap ng babaeng magaling magpanggap at okay lang na hahawakan niya ang kamay at hahalikan niya sa mga labi sa harap mismo ng mga magulang niya upang maipakita sa mga ito na talagang mahal nga nila ang isa't isa. Samantala, pagod na ibinagsak ni Sugar ang kanyang katawan sa malaki at malambot na kama niya ng gabing yon. 11:00 na ng gabi at kakauwi niya lang galing hanap buhay. Pumikit siya saglit. Pagkuway ilang sandali pa ay agad din niyang idinilat ang kanyang mga mata at iniluwa na ang inunguyang bubblegum kanina pa bago idinikit iyon sa ilalim ng bedside table niya. Pagkatapos ay muli siyang humugot ng isang malalim na buntong hininga at nagsalita sa kanyang isipan. Hay, napaka-OA na matandang yan. Ang ate-ate. Ang swerte naman niya pagpapayag ako sa gusto niya. Ang kuripot pa naman magbigay. Pero, mapapagalitan na naman ako ni Madam Verhilda nito. Lagi pa naman sinasabi no na hayaan mo na lang silang hipuan ka. Hayaan mo silang galawin ka. Kasi trabaho mo yan bilang escort, bla bla bla. Hindi kaya ako prostitute. Escort ako, no? Magkaiba kasi yun. Ang escort, ang binibenta nila ay oras nila. Pwede silang maging kompanyo ng mga social gatherings. At depende na lang kung magpapagalaw sila. Kagaya ko. Pero dahil mukhang pera si Madam Verhilda, pinipilit niya akong pumayag na lang sa mga gusto ng mga clients ko. Pero bahala siya. Konting tiis na lang talaga at aalis na ako sa trabahong to. Total, konting kembot na lang ay mababawi ko na yung lupa ng nanay ko sa probinsya namin na kinamkam ng mga gahaman na relatives ko without my consent. Kung hindi lang talaga dahil sa kanila, hindi na sana talaga ako papasok sa trabahong to Kaso kailangan ko talaga ng malaking pera para sa plano kong yan. At sa trabahong to, instant money agad ay mapapadali iyon. 1 buwan pa lang ako rito pero malaki-laki na yung naiipon ko. Kaya konting tiis na lang talaga. At aalis na rin ako sa trabahong to. Kaya please naman Lord, pakidalaan niyo na pong paghahanap ko ng malaking pera. Gusto ko na pong umalis sa trabahong to at magka-love life na. Malapit na kasi akong lumagpas sa kalendaryo. Buti na lang baby face ako kaya hindi masyadong halata na 27 na ako. Charot lang sa baby face, Lord. Pero talagang gusto ko nang umalis dito. Ayoko na makatagpo ulit ng mga customers o mga kliyente ng mga bastos, Lord. Hindi ko na sila kayang sikmurain pa. Kaya pwede po ba sa susunod yung matino naman po yung ipakilala niyo sa akin? Maawa naman po kayo sa akin, Mahaba at malungkot ng mga matang wika ni Sugar sa isipan habang nakatingin sa kisame ng kanyang silid. Pagkuway pabuntong hiningang ini-stretch ang kanyang braso at umupo na roon sa kanyang kama bago kumuha ng stick ng sigarilyo mula sa kanyang bag at sinindihan iyon. Sa mga pagkakataong ganon ay naaalala niya ang kanyang mga magulang at di niya mapigilang isipin na sana ay hindi na lang kinuha ng Diyos sa mga itong mula sa kanya, lalo na't ganong kaaga. High school pa lang siya nang mawala ang mga ito sa buhay niya. Nabangga ang bus na sinasakyan ng mga ito. At nang maalala niya iyon, ay napahugot ng isang malalim na buntong hininga si Sugar. Pagkuway na mamalaya na lang niya na dinala siya ng mga paa niya sa veranda ng kanyang kwarto. Hindi niya bahay yon. Bahay iyon ni Madam Verhilda. Ito ang amo niya at ang lahat ng mga katulad niyang escort ay doon nakatira sa mansyon na ito. Marahang bumuga ng usok si Sugar mula sa kanyang sigarilyo at blankong tumingin sa malayo at saka nagsalita na mahina. Ay nako, nanay, tatay. Bakit ba kasi maaga kayong binawi ni Lord mula sa akin? Di sana andito kayo ngayon at pinapayuhan ako sa mga dapat at hindi ko dapat gawin. At siguro hindi ako umabot sa ganitong trabaho. Hirap tong walang mga magulang, nay, tay. Napakahirap talaga. Pero sana'y gabayan niyo lang po ako mula sa taas. Pakisabi na rin kay Lord na gabayan niya rin ako lagi sa mga desisyon ko sa buhay. May tiwala ako sa kanya, sa kakayahan niya. At sana hindi ako mapasok sa gulo dahil sa trabaho kong to. Nakakalungkot din kasi to minsan. Kasi ang tingin sa akin ng mga tao ay pokpok ako at binibenta nilang katawan ko para magkapera. Wala naman silang alam sa buhay ko. Hindi nga rin nila alam na malinis pa ako.
Kasi mapanghusga sila eh. Pero okay lang. Tanggap ko naman ang konsekwensya sa naging desisyon ko. Pinili ko to eh. Para sa lupa mo, Nay. Nakinamkam ng mga gahamang kamag-anak natin. Nawala lang kayo ni tatay. Ganun na agad ang ginawa nila. Ako pang inaway at pinalaya sa lupa at bahay natin. Diyos ko naman, nakakalungkot. Nakakalungkot talaga ang mga ugali at pag-iisip na meron sila. Sobra. Pero babalik ako dun sa probinsya natin ay. Gagawin kong plano ko. At pag nangyari na yon, aalis na ako sa trabahong to. Pangako yan. May mapait na ngiti sa mga labi ni Sugar at pinahira ng luha na basta na lamang tumulo sa kanyang mga pisngi pagkatapos sabihin mga iyon. Sa totoo lang, masayahin siya dati, kwela at positibo lamang sa buhay. May pangarap din siya na makapagtapos ng pag-aaral at umasenso sa buhay upang mabigyan niya ng kaginhawaan sa buhay ang kanyang mga magulang. May pangarap din siyang magkaroon ng sariling pamilya dati na katulad ng pamilya nila. At ang lalaking dapat na pag-alayan niya ng kanyang sarili ay ang lalaking pakakasalan siya at mahal din siya. Ngunit dahil sa pagkawala ng kanyang mga magulang ay naglahong parang bula ang pangarap at plano niyang yon sa buhay. Parang ayaw na rin manumbalik muli ng mga ngiti niya noon na laging umaabot sa kanyang mga mata. Ngunit positibo pa rin siya na may lalaki pa rin darating sa buhay niya sa lalo't madaling panahon. Na magbabalik muli sa kanyang magagandang ngiti sa kanyang labi. At pag dumating ng lalaking yon, ay dito niya iaalay ang katawan niya ng buong puso. Pero ang tanong na lang ngayon sa isipan ni Sugar, kailan kaya darating sa buhay niya ang lalaking yon? Bro, don't worry about getting a girl to play as your girlfriend. May kilala akong tao na nagpo-provide ng mga magaganda at hottie escorts na siguradong hindi ka mabibitin pag makakasama mo ang isa sa kanila. And take note, puro mayayamang clients or customers lang ina-accept nila. So more on referral sila. Para alam talaga nilang mayaman ang papasok ron. Meaning bro, makakapasok ka lang doon kung inirefer ka or inirekomenda ka ng mayayamang nakakapasok at naging customer na ron. Wala silang agency because the owner wants her escort's identity in private. Ang mga customers or clients na mismo ang pumupunta sa bahay ni Madam Verilda para pumili ng mga escort ladies in person. Kaya makakapamili ka talaga na maayos kung sinong type mo sa kanila. But trust me bro, those ladies are all goddamn hot life flaring fire. They're really flaring bro, ang lalakas ng mga appeal. Mapapalaway ka talaga in an instant, trust me. Komentat pang kaibigan ni David na si Harrison pagkasabi nito noon sa kanya. Nasa opisina niya sila at nag-uusap roon tungkol dito. Pinapunta niya kasi ito roon dahil nagpapatulong siyang humanap ng babaeng maipipresenta sa harap ng mga magulang niya. At yun agad ang isinadjust ng kanyang playboy na kaibigan. Napatango-tango naman agad ng mahina si David sa sinabing yun ni Harrison. Pagkaway pinasingkit niya ang mga mata habang nakatingin dito bago nagsalita. At paano mo naman nalaman na may mga ganyan? At higit sa lahat, paano mo naman nalaman na mga hottie chicks ang nandun? Agad namang sinuot ni Harrison ang black shades ito at saka mayabang ang tono na sumagot. But of course, bruh. From my playboy office mates na hindi tulad mo na kandidato sa pagiging matandang binata. Kaya nga sa kanila na lang ako dumidikit eh. Kasi baka magaya din ako sa'yo na umiiwas sa mga chicks kahit ikaw na mismong nilalapitan. Alam mo ba, one time nga napaisip ako na siguro bakla ka. Pero nung naalala ko nung high school kung paano ka magsarili habang nanonood tayo ng aray! Tatawa-tawang daing ni Harrison pagkatapos niya itong batuhin ng crumpled paper sa mukha nito ng malakas. Pagkaway nakairap na nagsalita si David. Mahimik ka nga, I never did that. Natawa naman agad si Harrison sa kanyang naging reaksyon bago natatawa nagsalita ulit. Okay, you never did that. Pero kitang-kita ako sa mukha mo na gusto mo rin gawin ang ginagawa ko kasi kamukha ng crush mo dati yung babae sa... Ouch! Oo na! Nagbibiro lang ako, bro. Hawat na, aray! Ano ba? Natatawat na kangiwing daing ulit nito nang pagbabatuhin niya ulit ito ng maraming crumpled paper sa mukha habang tumatawa na rin roon.
Naiinis na natatawa kasi siya sa kaibigan dahil sa kabastusan ng bunganga nito noon pa man. Palabiro kasi talaga ito. Pero totoong nagka-crush siya dati nung high school sila at nagkataon din na kamukha ng crush niya yung babae sa site na yon na gusto nitong panoorin niya lagi. Sabi kasi nito dati na manunood sila ng anime. Yun pala, iba palang gusto nitong panoorin nila. Fulang hiya talaga. Kaya naiilang na lang si David nang maalala ang kabataan niya dati kasama si Harrison. Walang problema, puro tawa lang. Hindi tulad ngayong binata na sila na puro problema na nararanasan niya sa buhay. Reality of life, kumbaga. Lalo ng problema ang kinahaharap niya sa kasalukuyan kung saan kailangan niya maghanap ng babaeng ihaharap sa mga magulang niya sa kasal ng kapatid niyang si Richmond para lang hindi siya nito ereto. Sa iba't iba pa para tumigil na rin ang mga ito sa kakakulit sa kanya tungkol sa pagpapakasal niya. Sa naisip ay nais tuloy bumuga ng hininga ang binata. Ngunit nagbalik lang ang naglalakbay niyang diwa nang marinig niya ang tatawa-tawang wika ni Harrison roon. Okay, awat na tayo sa kalokohan. Seryoso na. So, as I was saying bro, ang source ko dyan ay ang mga office mates ko. At kaya ako din nalaman na puro masasarap ang mga escorts doon ay dahil sa nakapasok na rin ako doon bro. Nung una, sinama ako ng mga office mates ko doon. Pangalawa, ako na mismong pumunta doon nung nag-away kami ni Cassie. Kasi hindi ako nakakatulog sa gabi kapag wala akong kayakap, bruh. Malamig, sobra. Wika nito at niyakap ang sarili bago umaktong nilalamigan roon. Napailing na lang tuloy si David dahil sa kapilyuhan ng kaibigan. Napaka-chick boy nito pero 7 years na ang relasyon nito sa girlfriend nitong si Cassie. Sabi pa nga nito sa kanya minsan, kahit chick boy ito ay si Cassie pa rin daw ang itinitibok ng puso nito. Samantala yung iba para usan lang daw nito. Kaya naiiling na lang siya lagi kapag naririnig niya ang ganong linya ng kaibigan. At naiisip na lang niya, napakagago talaga ni Harrison kahit kailan. Pero ano't ano pa man ay wala na siyang pakialam doon. Dahil ang dapat naisipan niya sa mga oras na yon ay kung paano niya malulutas ang problema niya. Ang problema niya na sa tingin niya ay may solusyon na sa mga sandaling yon. And all thanks to his friend Harrison dahil sa suggestion nitong iyon. Kaya seryosong nagsalita na si David roon. Sa totoo lang bro, wala talaga akong pakialam sa rason mo kung bakit ka napunta roon. Dahil ang sa akin lang ngayon ay ang sabihin mo sa akin kung saan ang address ng bahay ng kakilala mong si Madam Verhilda at irekomenda mo na ako sa kanya. Dahil mamayang gabi, pupunta na ako sa kanila. Napangisi naman agad si Harrison sa sinabing iyon ni David. Kusang bumukas ang automatic steel door ng moderno at mansyon na iyon ni Madam Verhilda. Pagkarating ni David ron sa harap ng pintong yon. Hinatid pa siya ron ng mga gwardya sa labas ng mansyon. Doon pa lang kasi sa labas ay ibinigay niya na ang card na ibinigay ni Harrison sa kanya para ipakita niya raw sa mga guard roon. Tumawag pa ang mga ito sa loob at tinanong ang pangalang Harrison. At nang makumpirma na siguro na naging customer na nga si Harrison roon, ay magalang na inhatid na nga siya ng mga guard sa mansyon ni Madam Verhilda. Malaki ang mansyon at sa tingin niya ay hindi aakalain ng sino man na ang ibang nakatira sa loob noon ay mga escorts pala. Bumuntong hininga na lang si David at marahan niyang inihakbang ang kanyang mga paa sa loob bago patikim na inayos ang black coat niya. Naka-business suit pa rin kasi siya dahil doon na siya dumiretso pagkatapos ng trabaho niya sa opisina. Hello sir, good evening. Welcome to Madam Verhilda's Hottie Dolls where you can choose any flavor that you want. So, what is the flavor that you want for tonight, sir? The hot, the hotter, or the hottest? Napataas naman agad ang mga supladong kilay ni David sa tanong na yon ng babaeng nasa front desk. Pagkuway-tuwid na nakapumulsa, nagsalita siya. Why is that there's hot, hotter, and hottest? Nakangiting sumagot naman agad ang babae. Kasi sir, iba-ibang presyo nala. When you choose a hottest escort namin dito kasi, they're worth billion po. Because these beautiful escorts are not just beautiful po. They are also exceptionally intelligent, very classy, and that no one can ever determine that this is the kind of job that they have applied for. So rest assured, sir, that when you choose one of our hottest escorts here, you will enjoy every bit of your time because
They are as sweet as angels and charming as diamonds. So now that I have explained everything, Paul, let me ask you again, sir. What is the flavor that you want? Hot, hotter, or hottest? Seryosong napahugot naman agad ng buntong hininga si Daven bago nagsalita. Well, I think I'll choose the... Jessa, yung aircon sa kwarto ko sira na. Pakitawag naman si Nigel, oh. Naudlot ang sumunod na salita na siyang isasagat na sana ni Daven sa front desk dahil sa malaanghel na boses yun mula sa itaas ng mahabang hagdan. Marahan ang ginawang pagtingin ni Daven sa may-ari ng magandang boses na yon at gusto niyang mapalunok agad nang makita niya sa wakas kung sinong nagmamay-ari ng boses na iyon. Magandang babae. Hindi. Sobrang ganda ng babae. Very striking yung sex appeal. At kahit na naka-oversized white t-shirt lang ang babae roon, ay alam na agad ni Daven na sobrang sexy ng katawan nito base sa naka-expose na parte ng katawan ng babae. Lalong-lalo ng magagandang hubog ng legs nito na pinong-pino ang kaputian at kakinisan. Napatingin naman agad ang magandang babae kay Daven at agad naman siyang initian nito at bahagyang niyukuan pa bago siya nilagpasan roon at pumunta sa malayang direksyon. Hanggang sa hindi niya na ito nakita pa roon. Paglingon naman ni Daven pabalik sa taga-front desk ay nakita niyang ngumiti ito sa kanya ng ubod tamis na umabot pa talaga sa singkit ng mga mata nito bago nagsalita. Sir, siya po ang isa sa mga hottest escorts namin dito. Top 1 siya sa may pinakamaraming customers. And paulit-ulit siyang binubook ng mga regular customers namin. And I'm sure na alam niyo na kung bakit, di ba po? Top 1 din siya sa pinakamatalino sa mga hottest escorts natin dito. But unfortunately, sir, tonight hindi pa po siya available kasi day off niya ngayong araw. That is, kung tama po ko na siyang gusto niyong piliin base sa mga tingin niyo po sa kanya po. Magalang ngunit animoy nanudod yung bika pa ng babae na agad na nagpapula sa buong mukha ni Daven sa mga sandaling yon habang mariing nakatikom ang kanyang mga labi na nakatingin dito. Tanggal angas niya sa katawan at pasuplado ang imahe dahil sa tudyo at klase ng ngisi ng babae roon sa kanya. Kaya tumingin na lamang sa ibang direksyon si Daven bago tumikim roon at pulang-pulang kanyang napakagwapong mukha bago mahina sumagot. Actually, I really want to choose her. She's the perfect fit. So could you please send her in so we can talk? I can double the payment of each time that she will spend with me tonight. Or I can even triple it if she wants. I just badly want to talk to her tonight to discuss something very important. Wika ni Daven at naiilang na tumikim ulit roon at salubong ang mga kilay na tiningnan ng babaeng taga-front desk roon upang maitago ang hiyang nakapaskil sa gwapong mukha niya sa mga sandaling yon. At nang sasagot na sana sa kanyang babae, ay biglang napatigil saglit sa paghinga si Daven roon nang biglang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Ang haba naman ang paliwanag ng baby boy na yan. Oo lang din naman ang isasagot ko dyan. Nanlaki bigla ang mga mata ni Daven. Nagkatinginan sila ng taga-front desk at magalang nang umiti naman ito sa kanya at saka nag-excuse at tumalikod muna sa kanya bago tila may ginagawa na roon. Si Daven naman ng mga sandaling yon ay tila nanginginig ng mga tuhod na hinarap na niya mula sa kanyang likuran ang may-ari ng malambing at malaanghel na boses na yon. Nagtagpo agad ang mga mata nila ng babae nang sa wakas ay magkaharap na sila nito. Tila kinapos naman bigla ng paghinga si Daven nang nginitian siya nito agad. Ang ganda kasi nitong ngumiti. Parang cute na anghel. Hindi yung tipong nilalandi ka sa pagitan ng pangiti mo. Iba ang ngiti ng babae. Parang normal lang ang paraan ng pagkakangiti nito sa kanya ng mga sandaling yon. Parang naaaliw ito na ewan. Kaya hindi agad makaapuhap ng sasabihin ng binata dahil doon. Pagkuway mula sa kulay brown na kulay ng mga mata nito ay unti-unting bumaba ang tingin ni Daven sa malalaking dibdib nito at napalunok ito roon. Masyado ba silang malaki para sa taste mo or sakto lang? Agad namang napakurap-kurap si Daven at natauhan na lang bigla dahil sa tanong ng babae. Napatingin siya pabalik sa magandang mukha nito na ngayon ay ngumingiti sa kanya. Kaya para maibsan ang pagkapahiyang nararamdaman niya sa mga sandaling yon, dahil talagang nakakatanggal na ng angas at striktong image niya
ang pangyayaring iyon sa buhay niya, ay inipon na lang niya lahat ng natitirang ego niya sa katawan at nagsalita. No, actually masyado siyang maliit para sa taste ko. At gaya ng inaasahan ay naglahong parang bulang masaya at naaaliw ng ngiti na kanina lang ay naglalaro pa sa manipis at pinkish na mga labi nito. Halatang napahiya ito roon, kaya saglit lang ay parang gustong mapangiti roon ni si Daven. Ngunit saglit lang ang tila pagkagulat nito sa kanyang sinabi. Dahil ilang sandali pa'y, unti-unting bumalik ang matamis ng ngiti nito pagkaway narinig niyang sinagot ng babae sa kanyang sinabi rito. Ah, ganun ba, Pogi? Kaya pala titig na titig ka sa dalawang alaga ko. Kasi naliliitan ka pala. Ah, kaya pala. Tatawa-tawa ng mahinang wika ng babae at kumindat sa kanya. Nagpigil naman si David na irapan nito roon dahil baka mag-back out ito bigla sa pakikipag-usap sa kanya nung gabing yun. Kaya pinalagpas na lang niya muna ang halatang pangiinis nito sa kanya bago tumikim at tuwid na tuwid ang katawan nagsalita. Okay, look. Enough of this nonsense. I'm here to do business with an escort woman here. And I choose you for that. So now, let me ask you. Magkano bawat oras mo ngayong gabi? Kunwari pormalawi ka na ni Daven sa babae. Kahit ang totoo ay parang gusto ng manlambot ng tuhod niya roon dahil sa sobrang atraksyon niya sa maganda at cool na babae sa kanyang harapan. Nakita naman ni Daven na nagkibit balikat ito agad roon at mas maluwag ang ngiti sa mga labing nagsalita. 5,000 per hour? How's that? Naglabas naman agad ng cheque ang binata at walang kaimik-imik na pinirmahan niyon bago ibinigay rito. Napangiti naman agad dito roon. Ngiting unti-unting naglaho nang makita na nito ang perang inilagay niya sa cheque na nasa kamay na nito ng mga sandaling yun. Pagkuway nagsalita ito. 100,000 pesos? Balak mo bang mag-antay rito ng more than 12 hours ngayong gabi? Halatang gulat na reaksyon nito na gustong mapangiti at magpailing kay Daven. Ngunit pinigilan niya lang ang sarili. Bagos ay tumikim siya bago nakapamulsa at seryosong sumagot. 100,000 pesos is just for a few minutes of talking and discussing things with you. Kasama na dyan yung tip dahil pumayag ka agad na ikaw yung piliin ko ngayong gabi, kahit day off mo. At asahan mong maidadagdag pa ako dyan kung papayag ka sa gusto kong mangyari. Now miss, can we talk privately? Seryosong tanong ni Daven sa babae na agad na patango rito ng marahan habang tinitingnan siyang mabuti sa kanyang mga mata ng mga sandaling yon. So, what's your name, miss? Tanong agad ni Daven sa magandang babae pagkaupo nilang dalawa sa isa sa mga VIP room sa mansyon na yon. Ngunit agad namang sumagot ang babae sa kanya. Sugar! Sugar ang pangalan ko. Napataas naman agad ang kilay ni Daven dahil sa sagot nito. Pagkuway tumugon. Are you sure Sugar ang pangalan mo? Agad namang napatawa ang babae na mahina na tila naaaliw sa naging reaksyon niya bago nagsalita. Well, actually, hindi ko tunay na pangalan ng Sugar. Pangalan ko lang yan dito. Ang tunay kong pangalan ay Sarafina Martinez. Ikaw ba? Anong pangalan mo, Pogi? Hindi naman napigilan ni David na mapaismid na lang dahil sa tinawag ulit nito sa kanya. Dahil sa isip ng binata ay okay na sana eh. Napahanga siya agad sa tunay na pangalan ni Sugar. Kaso bigla ulit siya nitong tinawag ng kung ano-ano ayaw pa naman niya ng informality. Ganun siya kastrikto. Kaya ayaw niyang magka-girlfriend dahil alam niyang kaiwan-iwan siya dahil sa ugaling meron siya. At wala rin siyang girlfriend dahil pihikan din siya. Gusto niya magka-girlfriend ng babaeng metikulosa na kagaya niyang metikuloso. Ayaw niya sa mga babaeng mahahaba yung kuko. Ayaw niya rin sa mga babaeng hindi siya formal kausapin. Yung iniisi-isi lang siya. Yung parang hindi natatakot sa striktong aura niya. At ang lahat ng ayaw niya sa babae ay kuhang-kuha lahat ni Sugar. Kaya na may tinaasan niya ito ng kilay at mariing nagsalita roon. Okay, first off, Sugar, don't call me Pogi or Baby Boy. Or any names that's so informal to hear. I have a name just like you and it's Daven. So from now on, learn to call me that. Kasi yan ang itatawag mo sa akin simula bukas. Agad namang nangunot ang noo ni Sugar dahil sa kanyang sinabi. Pagkuway tila nagtatakang nagtanong na ito sa kanya.
Anong ibig mong sabihin? Kaya na may agad na pahugot ng buntong hininga si David bago seryosong sumagot. Sugar, ang dahilan kung bakit ako nandito sa lugar na to ay upang maghanap ng escort rito na hindi ako hihuhulog sa harap ng mga magulang ko. So now, Sugar, let me be frank with you. 1 million pesos? Act as my girlfriend for 1 week in front of my family. Diretsahang wika ni David na agad na nagpaawang sa mga labi ng dalaga. Pagkuway tila nag-aatubiling nag-react agad ito roon. Okay, teka lang ha. 1 million pesos? Magpapanggap lang akong girlfriend mo sa harap ng pamilya mo. Walang kangiting-ngiting tumango naman agad si David at sumagot. Oo, lalong-lalo na sa harapan ng mga magulang ko. Umakto tayo, nagmamahalan tayong dalawa sa isa't isa. Mag-sorry ka rin sa kanila kunwari. Kasi saka ka lang nagpakita sa kanila dahil sa sobrang busy mo sa trabaho. Dapat papayag ka rin na hawakan ko ang kamay mo o halikan kita sa pisngi. And let me be clear with you. Huwag ka mag-alala dahil hanggang sa pisngi lang ang paghalik na gagawin ko sa'yo doon pagkaharap natin sila. Hindi na aabot sa mga labi mo. I know my limits, so don't you worry. You're safe with me. Saglit namang napatitig sa kanya mga mata si Sugar pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng iyon dito. Pagkaway nagkibit balikat na ito roon at nakangiting nagsalita. Okay, game. May tiwala rin naman ako sa'yo kahit ngayon pa lang kita nakilala eh. Ano pa lang dapat kong gawin habang magkasama tayo at magpapanggap for 1 week? Agad namang sumagot si David sa tanong na iyon ni Sugar. Simple lang. Act classy. That's it. Can you do that? Nakita naman ni David na agad may sumilay na tila smug ng ngiti sa mga labi ng dalaga bago sumagat ng, yan lang ba? Sus, c'est très facile. Tila excited pang wika nito sa salitang French na ang ibig sabihin ay that's very easy. Ngiti-ngiti pa si Sugar sa kanya sa mga sandaling yon. Napangiti na lang rin tuloy si David dahil doon. Nakakahawa kasi talaga ang ngiti at energy na ipinapakita ni Sugar sa kanya mula pa kanina. Kaya napangiti na rin tuloy ng simple ang binata. Pagkaway nagsalita na siya ulit. Then that's good. See you tonight. Get your things ready and tomorrow please wear something elegant. I'll pick you up at 7 in the morning so be ready before the clock hits that time. I don't like waiting and it's not my thing. So please don't make me wait tomorrow, okay? Agad namang napatango si Sugar sa kanyang mga sinabi habang may naaaliw at matamis na ngiti pangang nakapaskil sa mga labi ni Toroon. Pagkuway nagsalita ito. Okay, David. Noted lahat ng sinabi mo. Masiglang wika pa ni Sugar sabay kindat sa kanya na ikinailing naman agad ni David bago marahang tumayo na roon at tumugon. Then that's good. So I'll be going now. See you tomorrow, Sugar. Don't be late. Agad naman nakangiting tumango kay David si Sugar kaya tuluyan na siya nagpaalam rito at lumabas na sa kwartong yan. Tahimik na naglakad na pababa ng hagdan ng binata ngunit agad siyang napahinto sa paglalakad nang biglang, David! Tawag sa kanya ni Sugar kaya napataas agad ang tingin niya rito na ngayon ay nakatukod na sa railing ng hagdanan sa itaas habang tila nahihiyang ngiting nakatingin sa kanya ng mga sandaling yon. Yes, Sugar. Tanong naman ni David rito. Nakita naman ng binata na agad lumuwag ang matamis na pagkangiti ni Sugar sa kanya sa mga oras na yon, bago medyo pinalakas ang boses na sumagot. Salamat sa tip at ingat ka pag-uwi. Kita-kits na lang bukas. At ang marinig iyon ni David na isang simpleng ngiti at pagtangulang ay sinagot niya rito bago tuluyan ang umalis roon. Naiwan namang nakangiti ng sobrang luwag si Sugar ng mga sandaling yon habang nakamasid kay David na lumabas ng mansyon hanggang sa mawala na ito sa paningin niya roon. Pagkuway na pabuntong hiningang dalaga. Sa totoo lang, attracted siya kay David. Tugmang-tugma rin ito sa standard niya sa lalaki. Gwapo, matangkad, may magandang trabaho at Inglesero. Kaya lang may pagkasuplado at may pagka-stricto ito eh. Kaya medyo naiilang siya rito. Mabuti na lang at nadadala niya sa mga ngiti niya ang kabang nararamdaman niya kanina sa tuwing tinititigan siya nito. At kanina, muntik na siyang atakehin sa kilig nang tinitigan nito ang katawan niya. Hindi sa wala siyang delikadesa o ano,
kundi dahil naisip ni Sugar kanina na parang may paghanga siyang nakita sa mga mata nito. Na hinahangaan siya ng lalaking taglay ang halos lahat ng katangiang gusto niya rin sa isang lalaki. Ngunit nang laitin nito ang katawan niya kanina ay parang gumuhubig lang ang mundo niya at parang gusto niyang mapanguso habang kaharap ito. Ngunit buti na lang ay magaling siyang artista. Hindi nito nahalata na nagtampo siya sa mga sinabi nito. Magaling kasi talaga siyang umacting at ang talent niyang yon ay mailalabas niya sa loob ng 1 linggo simula bukas. Excited na siya sa pagpapanggap na mangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Daven sa harap ng pamilya nito, lalong-lalo na sa mga magulang nito. Kaya inihanda niya na ang kanyang acting skill bukas at ang kanyang intelligent mind. At sa isip ng Sugar ng mga sandaling yon ay kakayanin niyang pagpapanggap nila ni Daven simula bukas. Kakayanin niya yon para sa lalaking hinahangaan niya ng lubos mula nung gabing yon. Ayan na siya, be. Nako, be. Ang yaman-yaman naman pala ng boylet mo at ang yummy pa. Gosh, galingan mo ha. Andito lang kami for you. Pag-cheer up pa ng mga kaibigan niya na escort rin kagaya niya na si Caroline nang makita na nila kinabukasan si Daven na pababa ng limousine nito. Alam na ng mga kaibigan niya roon ang tungkol sa napag-usapan nila ni Daven at todo support naman agad ang mga ito sa kanya roon. Pagkuway na palunok naman agad si Sugar at muling sinipat ang kanyang sarili sa full-length mirror ng kwarto niya. Pagkuway kinakabahang pinaypayan niya ang sarili gamit ang isang palad niya. Sa isip kasi ni Sugar, baka hindi magustuhan ni Daven ang ayos niya at mag-back out pa ito roon. Uy, be, andun na siya sa sala at inihintay ka. Kaya huwag ka nang pabebe dyan at baka iwan ka na niyan. Don't be late, diba? Sabi niya. Kaya go na, good luck, be. Halatang excited naman na wika ni Zandy pagkapasok sa kwarto niya kaya nagmamadaling kinuha niya na ang kanyang maleta at bumaba na ng hagdan kasama ang mga ito. At pagkakbang pa lang ni Sugar patungo sa kinatatayuan ni Daven roon habang napaka-snappy at napaka-intelihente tingnan habang naka-tailored suit roon at nakapamulsa ay mahinang humirit agad ang kaibigan niya mula sa likuran ng Ay! Kaagad nilingon ni Sugar ang mga ito at agad pinalakihan ng mga mata bago tiningnan si Daven roon at kemeng nginitian bago nagsalita. Hi, good morning. Gwapong-gwapo natin ngayon ah. At hindi pa man nakasagot si Daven roon ay sumingit na naman ang mga ito. Ay, ngayon lang daw gwapo. Aminin mo na, be. Pati kagabi, gwapong-gwapo ka sa kanya. Huwag kang ano. Tatawa-tawang tudyo pa ni Sandy doon at pagkuway nagkatawanan at nagkahagikikan agad ang mga ito. Kaya may tila pilit na ngiti sa mga labing tiningnan niya ulit ang mga ito bago tila nag-warning na nagsalita. At wag din kayong ano, dahil pag ako na ano dito, aanuhin ko talaga kayo, kaya umano kayo. At sa sinabing yun ni Sugar ay agad namang nagpigil ng tawa ang mga ito bago impit na nagtawanan na tumakbo paakyat ng hagdanan at may pahabol pa. Good luck, pe! Galingan yung mag-ano ha? Sabay tawa. Agad namang namula ang buong mukha ni Sugar sa sobrang hiyang kanyang nararamdaman dahil sa kapilyahan ng kanyang mga kaibigan. At nang sa wakas ay sila na lang dalawa roon ni Daven sa sala, ay kemeng naggitian sila ng binata na para bang naiilang sila sa presensya ng isa't isa roon. Naka-formal attire kasi silang dalawa pareho at sa tingin ni Daven ay parang pinaghandaan talaga ni Daven ang pormahan nito ng araw na yon. Kaya agad na nagsalita ulit si Sugar habang nagkibit balikat na nakipaggitian dito. Nagkamali nga pala ako ng sinabi kanina. Kasi actually tama sila. Gwapo ka na araw-araw at mas lalo ka pang gumwapo ngayong araw. Isang tila na aaliw na ngiti naman ang isip di agad ni Daven sa sinabing iyon ni Sugar bago tumugon sa kanyang papuri rito. Ikaw rin, maganda ka lalo ngayon. Tila biglang tumigil sa pag-function ng lahat ng organ sa katawan ni Sugar dahil sa sinabi nitong iyon. Grabe. Lakas tama na talaga ni Sugar kay Daven. Gustong-gusto niya talaga ito. Kaya naman agad na sumilay isang nakakahiya at kinikilig na ngiti sa mapupulang mga labi ni Sugar sa mga sandaling yon bago mahinang tumugon. Salamat. Alam ko namang maganda ka ko pero iba pa rin talaga pagaling sa'yo. Natawa naman agad si Daven sa kanyang sinabi at naiiling na nagsalita roon. Hindi ka rin medyo mayabang ano? Kaya naman natatawang nagkibit balikat na lang si Sugar kunwari at sumagot. Well, medyo mayabang lang naman. Medyo lang. Charing. At dahil sa sinabi niya ni Sugar ay natawa na lang agad at naiiling si Daven roon bago sinabing,
Tara na, baka malate pa tayo sa kasal. Malayo pa naman yung Palawan. Wika pa nito at agad siyang tumango at nangingiting hinawakan ng kanyang maleta bago tumugon rito. Sige. Ngunit nagulat na lamang si Sugar nang biglang kunin ni Davin mula sa kanyang kamay ang maleta at patikim na nagsalita agad roon. Ako na magdadala dahil baka mapagod ka. At pag napagod ka hindi ka na presentableng tingnan ron. At pag hindi ka na presentableng tingnan ron, syempre pagtatawanan ka at mamaliitin. At pag pagtatawanan ka at mamaliitin, di syempre masasagasaan din nila ako. Kasi syempre ako nagdala sa'yo doon, kaya cargo de konsensya kita. Pag may mangyaring hindi maganda sa'yo doon, syempre sa akin magre-reflect yun. Kaya uulitin ko, ako na magdala ng maleta mo dahil baka mapagod ka. At kung ayaw mong mangyari ang lahat ng yun, huwag ka na lang pumalag pa. Wika ng binata at nagpatiuna ng humakbang patungo sa malaking automatic steel door ng mansyon, dalang maleta niya. Napaawang naman agad ang mga labi ni Sugar dahil doon at agad itong sinundan bago sinabayan sa nagmamadaling paglalakad tsaka nagsalita. Davin, actually hindi naman talaga ako papalag kasi makapal ang mukha ako Gustong gusto ko nga na may pagpapaka-gentleman sa akin Pero ang tanong ko lang, pinagtitripan mo ba ako sa sinabi mo kanina na ako ang magdadala dahil baka mapagod ka at pag napagod ka hindi ka na presentableng tingnan ron? At kapag hindi ka na presentableng tingnan ron, syempre pagtatawanan ka at mamalitin, bla bla bla. Pinagtitripan mo lang ba ako rin o gusto mo lang akong kiligin talaga? Napangiti naman agad si Davin sa kanyang sinabi at tumawa ng mahina at nagsalita. Hindi kita pinagtitripan o ano pa man. Mahilig lang talaga ako magpalusot. Para yung gusto kong masusunod. And don't get me wrong though. Nagpa-practice lang ako kung paano maging gentleman na boyfriend para pagkaharap na natin ng pamilya ko, lalo ng magulang ko ay magiging natural na yung aktingan natin na mahal natin ang isa't isa o iniingatan natin ang isa't isa. Kaya ikaw, Sugar, umayos ka doon, ha? Gayahin mo lang mga ways ko at magiging successful ang operation natin doon. Pagkatapos marinig ni Sugar ang lahat ng yon mula sa bibig ni Davin mismo, ay tila naglahong parang bulang nararamdaman niyang kaligayahan dahil sa mga sinabi nito kanina. Kaya napasabi agad siya ng, Oy, ganun? At sumagot naman agad dito ng, Oo, ganun. Kaya halika na sa loob at makarating pa tayo doon on time or before time. Let's get in now, Sugar. Parang wala lang na wika ni Davin at pinagbuksan pa siya nito ng pinto. Ngunit sa pagkakataong yon ay iniwasan niya ng kiligin dahil alam niya ng dahilan nito sa mga kilos nitong iyon. Kaya pigil na pigil ang sarili na mapanguso roon bago may pilit na ngiti sa kanyang mga labi na pumasok na lang siya roon sa loob ng sasakyan nito at tahimik na umupo doon. Mag-seatbelt ka, wika pa ni Davin at akmang paaanda rin na ang kotse nito ngunit may naisip bigla na kapilihan si Sugar sa isipan. Kaya pigil na pigil ang ngiti sa mga labing mabilis na nagsalita siya roon. Ha? Magsi-seatbelt ako? Trabaho ko bang gawin yon? O trabaho ng gentleman boyfriend ko for a week? O sige Davin, gusto mong mag-practice diba? Kaya sige na, ikabit mo na tong seatbelt para sa girlfriend mo. Please? Pretty please? Nakita naman agad ni Sugar na tila naaasar ito bigla sa sinabi niya. Pero agad ring padabog na hinawakan ng kanyang seatbelt at nagsalita. Anong pretty please ka dyan? Hindi ka cute tignan sa mga ganyan kaya tumigil ka. Tila ganti naman ni Davin sa kanya at marahang ikinabit ang kanyang seatbelt at saka bumalik na agad sa pagkakaupo sa driver's seat. At si Sugar naman sa mga sandaling yon, imbes na mainis sa pagsusuplado nitong iyon, ay agad na patingin sa labas ng bintana ng sasakyan nito upang maitago mula rito ang kinikilig na facial expression niya dahil sa medyo pagkakalapit ng mga mukha nila kanina. Amoy na amoy niya rin kasi ang tila nakakabighaning amoy ng masculine scent nito. Kaya naman napakagatlabi na lamang ng mariin si Sugar roon at agad na umayo sa pagkakaupo nang sinimula na itong paandarin ng kotse. At sa isip niya ng mga sandaling yon habang pasulyap-sulyap na napaka-estrikto ngunit napakagwapong mukha ni Davin ay, Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, and thank you for the pain. Diyos ko Lord, mapapakanta na lang talaga ako next time sa song na yan paglalapitin mo po kami ulit sa isa't isa. Ang bango niya po, Lord. Kaya salamat po, Lord. Buo na agad ang araw dahil sa fake boyfriend ko.
Gustong matawa na wika na lamang ni Sugar sa isipan at nangingiting sinulyapan si Daven. Paminsan-minsan, seryoso itong nakatingin sa daan at ngingiti na naman sana ulit siya roon mag-isa dahil sa gwapong mukha nitong iyon, ngunit naudlot ang sana'y pagiti niya roon dahil nakataas ang kilay na tiningnan siya nito bigla. Kaya kunwari naghikab na lang siya roon at tumingin sa unahan, bago kunwari kunot noong nakatingin sa paligid sa labas bago nagsalita. Grabe, inaantok ako. Tulog muna ako Ani at akmang pipikit na pero agad siyang napahinto nang bigla itong magsalita. Sugar, it's too late for that strategy. Nahuli na kita na tinitingnan ako ng tila makahulugan. Seryosong wika ni Daven habang ang mga magagandang mga mata nito na tila nakakatunaw kung tumitig ay seryosong nakatuon na roon sa daan. Si Sugar naman ay agad na patawa kunwari para itago ang pagkapahiya niya sa kaprangkahan nito. Pagkaway nagsalita. Lah, grabe siya. Ano namang ibig mo sabihin sa sinabi mong makahulugan? Seryoso pa rin ang gwapong mukha na sumagot si Daven sa kanya. May gusto ka sa akin, hindi ba? Agad namang nanlaki ang mga mata ni Sugar sa tanong na iyon ni Daven. Alam niyang prangka itong magsalita. Pero hindi niya akalaing mas may ikakaprangka pa pala ito. Kaya natatawang tumugon na lamang agad si Sugar kay Daven ng, Oh my God, Daven, hindi kita gusto. You can deny it to death, but your eyes, your smile, and your actions can't fool me. Mariin na seryosong bara nito sa pagde-deny sana niya at naging dahilan iyon upang mapatahimik siya agad at seryoso na rin napatitig rito. Pagkaway nakita niya itong humugot ng malalim na buntong hininga roon at mas seryoso pang nagsalita ulit. Look, Sugar, I can see that you're a good woman, so I guess you have the right to know what my negative attitudes are. And to be frank with you, I don't like relationships. I don't like commitments. So don't fall for me. Ayoko masaktan ka. Nararamdaman kong may gusto ka sa akin, Sugar. At ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo na tigilan mo ng pagkagusto mong yan sa akin. Dahil ikaw lang din ang masasaktan. Kasi hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mong yan para sa akin, Sugar. Kaya ngayon pa lang, putulin mo na yan. Dahil ikaw lang din ang magiging kawawa sa huli. Pagkatapos marinig ni Sugar lahat ng yon mula kay Daven, ay hindi niya maiwasang titigan itong mabuti roon. May nararamdaman siyang matinding kirot sa kanyang puso dahil sa mga sinasabi nito. Oo, pero sa totoo lang, mas nangingibabaw roon ang mas matinding paghanga niya rito. Humanga na siya sa physical appearance nito at mas humanga ulit siya sa ugali nito dahil hindi maikakailang concern nito sa kanya. Na ayaw lang nitong umasa siya at masaktan sa huli dahil nagugustuhan niya ito. Para sa kanya, hindi pagiging mayabang ang nakikita niyang sinabi ni Daven, kundi pinaprangka lang siya nito at winawarningan siya sa posibleng mangyari. Kaya ang sakit na nararamdaman niya sa puso niya ay agad na palitan ng kaligayahan. Dahil sa isip niya, hindi pala lahat ng lalaki na nakakasalamuhan niya ay maliit ang tingin sa kanya dahil sa trabahong meron siya. Meron din palang katulad ni Daven sa mundo na nire-respeto siya at nag-aalala sa damdamin niya. Suplado ito, oo. Stricto rin. Hindi maikakaila iyon. Ayaw nito ng commitment. Ayaw nito ng relationship. Pero para sa kanya, hindi matatawag na negative attitude yun ng isang tao. Dahil iba-iba naman kasi ang mindset ng isang tao. Kasi ang negative attitude para kay Sugar ay walang respeto sa kapwa, mapagmataas, gahaman. At para sa dalaga, hindi masama ang ugali ni Daven. Nababaitan siya rito. Kaya mas lalong lumalim ang paghanga niya rito. Pero para hindi ito mag-alala pa, ngumiti na lang siya rito ng maluwag at masiglang nagsalita roon. Huwag kang mag-alala, wala talaga akong gusto sa'yo, Daven. Ganito na talaga ako makitungo sa mga customers ko. Siyempre pa-cute, ganun. But rest assured, wala talaga akong gusto sa'yo. At kung magkagusto man ako sa'yo, puputulin ko na agad ang nararamdaman kong yon para hindi ka na mag-isip pa ng kung ano-ano. Kaya relax at focus sa destination natin. Dahil excited na akong makilala ang pamilya mo. At ipakita sa'yo ang pang-famous na acting skills ko. Tumatawang wika ni Sugar at kumendat pa kay Daven. Tumahimik naman ito roon ilang segundo. Pagkuway ilang sandali lang ay sumulyip na ito sa kanya at may ngiti na sa mga labi nagsalita roon. I'm glad that everything is clear now. So, girlfriend, are you ready to meet my parents? Agad namang natawa ulit si Sugar at nakangiting tumangu-tango kay Daven bago masiglang sumagot rito na,
Hell yeah, boyfriend. At pagkatapos niya ibalala si Yon ay mahina ulit silang nagtawanan roon na mahina at ipinagpatuloy na ng binata ang pagdadrive roon. Ilang libong laway na yata ang lihim na nirunok ni Sugar na mga sandaling yon habang marahang sumusubo roon sa pagkaing nasa plato niya. Nasa harap na siya ng pamilya ni Daven at kanina pa niya nakilala ang mga ito. At mula pa kanina ay napansin niyang tila inoobserbahan siya ng pamilya ni Daven, lalo ng mga magulang nito. Oo, ramdam niya yon. Kahit pa nga ba sabihin ngingiti-ngiti ang mga ito sa kanya pagdating nila kanina sa islang yon, kung saan gaganapin ang unique at memorable na kasalan ng kapatid ng binata, mabuti na lang at marunong talaga siyang umacting na talagang matagal na silang magkarelasyon ni Daven at talagang mahal na lang isa't isa. Kahit ba ibang tingin ng mga magulang ni Daven sa kanya na para bang kinikilatis ang pagkataong meron siya. Which is para kay Sugar ay normal lang naman para sa mga magulang ang ganoong akto. Kaya all smiles pa rin siya sa mga ito kahit na ganon. Lalo na nung nalaman niya na maid of honor pala siya kasi si Daven pala yung best man sa kasal na yon. Kaya syempre, ginawa na naman niya yung best niya para magmukhang klase roon upang hindi mapahiya si Daven sa kanya at upang hindi mabulilyaso ang pagpapanggap na lang dalawa. Nakayanan naman niya sa buong seremonyas ng kasal, kaya gagawin niya ulit ang lahat upang makayanan niya ulit ang nakakapawis at nakakailang na eksenang yon habang tahimik na kumakain sila sa mahaba at ingranding mesa na yon. Love, what else do you want to eat? Sauteed wild jumbo scallops, seafood ceviche, shrimp po' boy, or classic crispy fish tacos? Malambing na bigla ni Daven kay Sugar na sinabayan pa nito na matamis ng ngiti sa mga labi nito. Nasa katabing upuan niya ito nakaupo roon. Nais tuloy pagpawisan ng malapot ni Sugar ng mga sandaling yon dahil kitang-kita niya sa sulok ng kanyang mga mata na sa kanila ni Daven nakatuon ang atensyon ng mga tao sa mesang yon. Kinakabahan ulit siya, oo. Pero agad niyang pilit pinaalis ang kaba sa loob ng kanyang dibdib ng mga sandaling yon bago unti-unting pinasilay sa kanyang mga labi ang isang matamis at nakakahawang ngiti na bihira lang niyang pinapakita sa ibang tao bago malambing na sumagot sa binata. Actually, love, I think I'd like to have a taste of that classic crispy fish tacos that you have mentioned. Could you serve me some? Nakita naman agad ni Sugar na bahagyang natigilan si Daven sa kanyang sinabi. Siguro ay dahil sa American accent niya at sa pag-i-English niya. Hindi siguro nito inaasahan na ang escort na katulad niya na tinawag ng iba na may mababang lipad ay kaya pala makipagsabayan sa mga mayayaman na tulad nito. Nagtagpo ang mga mata nila kaagad. Kaya para hindi sila mahalata roon ay agad nang ngumiti ng mas matamis si Sugar kay Daven bago mas ngumiti ng mas matamis rito at makahulugang nagsalita roon. Love, I said, could you please serve me some of those classic crispy fish tacos? Tila naman siya kapalang ito natauhan roon at tila namumulang pinaghain niya nga siya nito noon. At pagkatapos sa ginagawa, agad nang ngumiti ito sa kanya at malambing na nagsalita. There, love. Enjoy your food. Nakangiting wika nito at ipinagpatuloy ng tahimik na pagkain. Tiningnan niya si Daven habang may kumikislap na kapilihan sa kanyang isip ng mga sandaling yon. Nagdalawang isip pa si Sugar kung ilalabas pa talaga niya mula sa kanyang bibig ang gusto niyang sabihin rito sa mga oras na yon. Para makita niya kung anong magiging reaksyon nito noon. At sa hulay na pagpasyahan na ni Sugar na sabihin yon. Kaya naman unti-unting nagpaskil siya ng isang masuyong ngiti sa kanyang mga labi bago masuyong tiningnan ng nakayupong si Daven na abala sa pagkain nito at saka mahinang nagsalita roon. Thanks, love. I love you. At pagkasabi niya ni Sugar, nakita niyang unti-unting natigil sa pagkain nito si Daven bago marahang umunguya na tiningnan siya. Ginitian niya ito ng matamis. Wala kinikilig kasi talaga siya, lalo na sa naging reaksyon ni Daven roon. Kahit kasi pagpapanggap lang yon ay mula sa puso pa rin ang pagkasabi ni Sugar ng mga huling 3 salita na kanyang binitawan. Ngiti-ngiti tuloy siya kay Daven sa mga sandaling yon. Ngunit ang kinikilig na ngiti niya ay agad na napalis ng bigla rin nagsalita si Daven ron. You're always welcome, love. I love you more. Malagkit na nagkatitigan sina Daven at Sugar pagkasabi ni Daven sa mga matatamis na katagang yon. Ngunit agad din silang natauhan sa eksena nilang dalawa roon nang biglang may nagsalita. Uy, tama na yan kuya, nakakasuka na kayong tignan ni ate. Oo nga, tignan niyo sina mommy at daddy inggit na inggit sa inyo. Sa sinabi ng mga kapatid ni Daven ay agad nagtawanan sila lahat doon.
At ang awkwardness na kanina pa gustong lumagot sa hininga niya ay unti-unti nang nawala roon. Casual na nag-usap na sila sa mga magulang ni Daven at dahil nakapag-briefing na sila ng mga posibleng itatanong at dapat niyang isagot sa mga ito ay hindi na siya kinabahan roon. Kaya na makikitang-kita niya sa gwapong mukha ni Daven na nagtagumpay sila sa misyon na lang yon. At masayang-masaya rin siya dahil napasaya niya ito at natulungan sa problema nito. Ngunit may bigla siyang naalala. Hindi pa pala nito sinabi na ang dahilan kung bakit gusto nitong may maiharap na girlfriend sa mga magulang nito. Kaya naisip ni Sugar na itanong niya kay Daven ang tungkol sa bagay na iyon mamaya. Napangiti na lang tuloy na maluwag si Sugar sa isipin yon at ipinagpatuloy ang masaganang kwentuhan roon sa pamilya ni Daven. Ang ganda pala dito sa islang to, no? Mabutit dito na isipan ng kapatid mo na magpakasal sila ng asawa niya. Nakangiti sabi ni Sugar kay Daven habang marahan silang naglalakad sa pinong-pino at malamig na buhangin na ng islang yon. Malalim na ang gabi at malamig na rin ang paligid. Pero ang malamyos na hampas ng dagat sa dalampasigan ay tila nagpapainit sa pakiramdam ni Sugar ng mga sandaling yon habang kasama nito si Daven. Inaya niya kasi itong maglakad-lakad muna sila ron habang hindi pa sila inaantok. Naisip rin ni Sugar na perfect time na yon para maitanong niya na sa binata ang gusto niyang itanong kanina pa. Nag-aantay lang siya ng tamang tiyempo upang buksan ang topic tungkol ron. Pagkaway nagbalik ang naglalakbay na diwa ni Sugar nang marinig niya nang sumagot si Daven. Nagulat nga rin ako bakit dito. Tinanong ko na rin yan sa kanya nung nasa Maynila pa kami. At ang sagot niya ay dito raw kasi sila nagkakilala ni Vivian nung nagkaroon sila ng team building ng mga empleyado niya. At si Vivian raw that time ay nagbabakasyon dito. Kaya ayun, nagkakalala silang dalawa. Seryosong sagot ni Daven agad namang sinagot ni Sugar ng, "Naks naman, di sana all destined to meet each other. Ako kaya, kailan kaya yung sakin?" Pinalobo pa ni Sugar ang kanyang mga pisngi nang ikomento iyon at marahang sinipa ang isang may kalakihang shell roon sa buhangin. "Huwag kang magmamadali, darating din ang lalaking itinadhana ng Diyos para sa'yo. Magantay ka lang, darating din ang nakatadhanang tao para sa'yo." Nagkibit balikat naman agad si Sugar sa sinabing iyon ni Daven. Pagkuway na patangu-tangu siya ng marahan at nakangiting pinuno ng hangin ng dibdib bago nagsalita. Tama ka naman. Ikaw ba, Daven? Wala ka ba talagang pake sa relasyon-relasyon na yan? At dahil wala kang pake sa mga ganyan at wala sa isip mo yan, di ibig sabihin ba wala rin ba sa isip mo kung may itinadhana ba ang Diyos para sa'yo? Napatawa naman ito na mahina sa tanong niya bago sumagot. Precisely. Mas ipagdadasal ko pa siguro na maging matandang binata na lang ako kaysa magka-girlfriend at araw-araw na pagbawalan ako sa mga bagay na gusto ko. Napaawang naman agad ang bibig ni Sugar at napahinto ito sa paglalakad roon. Napahinto na rin sa paglalakad ang binata kaya nagkaroon siya ng tsansa na titigan ito roon bago natatawang sumagot. "Oh my God, Daven. Hindi lahat ng babae ganyan, okay? May mga babae rin na go with the flow lang. Yung chill lang. Hindi rin lahat ng babae ay demanding. At higit sa lahat, hindi lahat ng babae ay mga nagger. Kaya wag mong lahatin, okay?" Tatawa-tawa pa ang dalaga nang sabihin ng mga iyon na nagpakibit lamang ng balikat ni Daven at saka nagsalita. "Well, might be. Pero kasi baka mapunta ako sa mga nagger at demanding ng mga babae. Kaya mas mabuti na yung hindi na talaga ako papasok sa isang relasyon. Kasi mamaya malasin pa ako. I don't want to put my peaceful bachelor life at stake. Masaya na ako sa buhay ko. And that's it. Para sa mommy at daddy lang talaga ang laging nangungulit na magkanobya na ako. Para masiguro nilang mag-aasawa na talaga ako sa hinaharap. Kaya nung sinabi nila sa akin na may ipapakilala sila sa akin, ay sinabi ko na agad na may girlfriend ako. Then I made alibis every time they asked me for my so-called girlfriend picture and every time they tell me that they want to meet that girlfriend of mine. Until yesterday morning, they somewhat blackmailed me. Sabi nila, pag di ko parang maipapakita sa kanilang girlfriend ko ngayong araw sa kasal mismo ng kapatid ko, ay irereto na nila ako sa iba. At sa takot kong mangyari yun ay humanap na lang ako ng paraan upang may maipakilala ako sa kanila. At nang matigil na sila sa kakakulit sa panganay na anak nila. Iiling-iling na wika ni Daven na agad na pasinghap ng mahina kay Sugar bago nagtanong. So, yun ang dahilan kung bakit ka napadpad sa mansyon?
Nakangiting tumangu-tango naman agad si Davin sa tanong na iyon ng dalaga. At doon lang nagkaroon ng linaw ang gusto niya nang itanong kay Davin kanina pa. Kaya pala ito napadpad dito roon at gusto nitong umakto siyang girlfriend nito sa harapan ng pamilya, lalong-lalo na sa harapan ng mga magulang nito. Kasi kinukulit na pala ito ng mga magulang nito na magka-girlfriend na at mag-asawa na. Kaya pala. Mahinang na ikomento na lamang ni Sugar sa pagtango na iyon ni Davin. Pagkaway na pakurap-kurap siya ng ito naman ang nakangiting nagsalita roon. By the way, nung sinabi ng kasamahan niyo ron kahapon na napakamatalino mo ay hindi ako naniwala kaagad. I don't mean to offend you right now, but that's really true. Hindi lang kasi talaga ako mabilis paniwalain sa mga bagay-bagay. At inisip ko rin kung totoo nga bang sinabi niya kagabi na sana hindi ka napunta ron because you should have been looking or aiming for those professional jobs that best suits your exceptional intelligence. By the way, I looked at you earlier and witnessing you speaking English and even managed to speak with my family intelligently. That's the time that I finally believed what that woman had said about you. So I'm sorry if I didn't believe that woman instantly. That's so rude of me. Sinserong wika ni Davin at umupo sa malaking bato roon. Kaya napangiti naman agad na hindi umabot sa kanyang mga mata si Sugar bago tumabi rito roon at pagaway pabuntong hiningang hinugot niya ang isang pack ng sigarilyo mula sa bulsa ng suot niyang sexy shorts at nagsindi ng isa roon bago nakangiting ibinigay kay Davin ang isang pack ng sigarilyo niya. Pero simpleng umiti at umiling lamang ito roon sabay sabi ng, "Nah, I don't smoke." Kaya nagkibit-balikat na lang si Sugar roon at mumuga ng usok mula sa sigarilyo na nakaipit sa kanyang daliri bago tumingin sa malawak at nakabibighaning karagatan. Tahimik lang silang dalawa roon at halatang nagpapakiramdaman muna sa isa't isa. Alam niyang tahimik lang na naghihintay si Davin sa ikokomento niya tungkol sa sinabi nito. Kaya naman may ngiti sa mga labing napagpasyahan na ni Sugar na basagin niya ng nakakabinging katahimikan na bumalot sa kanila ng mga sandaling yon at nagsalita. Alam mo, hindi naman kita masisisi kung bakit parang nagdadalawang isip ka pang paniwalaan ang sinabi ni Wendy tungkol sa akin kagabi. Kasi tama ka. Sinong tanga ba naman na matalinong babae kasi ang magtatrabaho sa lugar na yon at magiging escort ng kung sino-sinong lalaki magkapera lang na malaki. Pero Davin, sa kasamaang palad, isa ako sa tangang babae na sinasabi mo. Hindi sa pagmamayabang pero valedictorian to ng high school. Nang mag-college naman ay mas kompang kinuha nitong 25 anyos na babaeng kaharap mo ngayon. Kasi akala niya, ipagpapatuloy ng mga tiyahin niyang pagpapaaral sa kanya. Kasi ulila na siya. Akala niya, taos-puso ang pagtulong ng mga ito sa kanya. Yun pala'y may maitim na balak pala mga ito sa kanya at ang pagtulong ng mga ito ay may kapalit. At ang makuha ng mga ito ang gustong makuha sa kanya ay itinakwil na siya ng mga ito. Pinatigil na siya sa pag-aaral. Pinalaya sa sariling bahay niya at kinamkam ang mga lupang iniwan sa kanya ng mga magulang niya. Sa academic lang yata talaga matalino si Serafine Kasi pagdating sa mga kamag-anak niya ay tanga siya. Pumirma siya agad Pumirma siya agad ng walang pag-aalinlangan. Kasi nga nagtiwala siya. Yun pala, pagkapirma niya ron sa papeles na yon, kung saan may karapatan ng mga tiyahin niya na nagpalaki sa kanya sa mga ari-ari ang ibinigay sa kanya ng mga magulang niya, ay inatsapwera na agad siya ng mga ito. Sayang nga kasi 4th year college na sana siya at ilang buwan na lang ay gagraduate na. Kaya lang minalas siya Kaya ayun, napadpad siya dito sa Maynila at nag-isip ng paraan upang mabuhay siya rito at hindi lang yon. Nag-isip rin siya ng paraan upang maibalik niya ulit sa kanyang pangalan ang mga ari-arian na ngayon ay legal lang napunta sa mga kamag-anak niya dahil sa katangahan niya. At upang mabawi ang mga yon, agad itong mabigyan ng leksyon ang mga kamag-anak niyang gahaman sa pera at ari-arian ay kakailanganin niya ng malaking pera na konting ipon niya lang ay makakuha na niya agad ang malaking perang pinaplano niya para mabigyan ng leksyon ng mga ito. Nag-search siya sa internet at natagpuan niya roon ang trabahong to. At dahil instant big money ang makikita niyang pera rito ay sumugal siya agad. Wala na sa isip niyang mga konsekonsensya sa gusto niyang mangyari. Wala na sa isip niya na huhusgahan siya ng mga tao sa trabahong pinasok niya dahil kailangan niya ng madaling pera and at the same time malaki agad. At ngayon ay nakaipon na siya ng malaki at kaunti na lang ay maisasagawa niya ng plano niya. Kaunting-kaunti na lang.
Mariing wika ni Sugar at binigyang diin ang huling 4 na salitang binigkas niya. At kaalinsabay niyon ay ang mahinang pagsingot niya na naging dahilan upang mapalingon si Daven sa kanya, kaya agad siyang napatingin sa gilid na bahagi niya para itago mula rito ang mainit na mga likido na bigla na lamang sumungaw at nahulog mula sa kanyang mga mata. Pagkaway tumikim siya at pasimpleng pinahira ng kanyang mga luha at napatsk ng mahina roon. Pagkaway narinig niya si Daven na malumanay na nagsalita roon. You know it's always okay to cry. What's not okay is when you suppress what you truly feel. Minsan kasi kailangan rin natin na ilabas yung mga mabibigat na mga problemang dinadala natin sa puso. Yung mga mabibigat na hinanakit na tila gusto na tayong lagutan ng hininga sa sobrang bigat at pait. Kaya hindi masamang umiyak paminsan-minsan. Hindi rin masamang may tao kang gustong labasan ng mga problema mo sa buhay o mga hinanakit mo. May mga pagkakataon kasi na parang hindi na talaga natin kaya. Kaya ayun, nailalabas mo na. Minsan rin pag wala tayong tao na malalabasan ng mga hinanaing natin sa buhay, sa Diyos tayo lumalapit. Kaya mula ngayon, huwag mo nang ikahiya ang mga luha mo, Sugar. Because that's not a sign of weakness. In fact, that's a sign of strength. Kasi kinaya mong magpakita ng tunay mong saloobin sa isang tao na wala kang iniisip kung pagtatawanan ka ba o huhusgahan nila. That's being powerful, you know? At kaunti na lang mga tao sa mundo na gano'n ang mindset. So next time, don't be shy to cry at all. Don't be shy to shout to the world that you're hurting. Because you'll never know. Those people who just heard you shouting are fighting for some heavy battles too. At kailangan lang nila na may kasamang ilabas ang lahat ng hinanakit nila sa mundo. Be always brave, Sugar. And be proud of yourself. Kasi nakayanan mong lahat kahit mag-isa ka lang lumalaban sa malalakas na alon ng problema sa buhay. At naiintindihan kita kung bakit mo pinasok ang trabahong to. Kaya bilang kapalit sa kabaitan mo sa akin, sa pagpayag mo sa ganito, ay ipagdadasal ko na lang na maging okay na ang lahat sa buhay mo. Kaya ngumiti ka na ngayon, dahil hindi bagay sa smiling face mo at pilya mong image ang kalungkutan ngayon sa mga mata mo. Ngumiti ka na, pwede ba? Natawa naman agad si Sugar sa sinabi ni Daven at sisingot-singot na nagsalita roon. Samaan man magsalita na ito. Pero very very slight lang naman. Pero salamat Daven ha. Hindi ko akalain na sa'yo ko pa mailalabas ang matagal nang nakatago sa loob ng dibdib ko. Hindi mga kasamahan ko nga ron na hindi alam ang tunay na rason kung bakit ako nandun eh. Nakita kasi nila sa resume ko at nabasa nilang background ko sa pag-aaral. Kaya tulad mo, nagtaka rin sila. So para wala nang maraming tanong, ay sinabi ko na lang na praktikalan na sa panahon ngayon. Sinabi ko rin na hindi na uso sa akin ang diploma na yan na professional work. Kasi professional work nga, maliit naman sahod. Kaya praktikalan na lang. Dito, malaking kita ko araw-araw. Kaya dito na lang ako sa trabahong to mag-apply. Yan ang mga sinabi ko sa kanila. Sa awa ng Diyos ay agad rin namang pinaniwalaan nila. So, ayun nga ang storya ko sa buhay. Kaya salamat ulit dahil napakaganda ng mga payo mo sa akin. Tapos hinayaan mo maglabas ako sa'yo ng tunay na saloobin ko na matagal ko ng kinikimkim. At dahil dyan, alam mo, mas lalo akong humanga sa'yo. Hindi naman kasi totoo na hindi kita gusto eh. Nagsinungaling ako. Tama ka, may gusto ako sa'yo. Kahanga-hanga ka kasi. Mula sa pisikal na anyo pati sa ugali mo. Pero huwag kang mag-alala, kaya ko namang kontrolin ang paghanga ko sa'yo. Ayoko rin naman kasing lumalim pa to eh. Kasi tama ka. Ako lang din ang masasaktan. And besides, 1 week lang tayo dito. Kaya mas lalong hindi talaga pwedeng palalimin kung paghanga ko sa'yo. But don't worry kasi sabi ko nga, alam ko kung paano kontrolin ang sarili ko. Alam ko kung paano kontrolin ang damdamin ko. Kaya sit back and relax ka lang dyan. Susundin ko pa rin ang payo mo. Nakangiting wika ni Sugar kay Daven at pinitik na ang kanyang mga daliri ang paubos na stick ng sigarilyo niya bago tumingin rito. Nakita naman ni Sugar na nakangiti na matipid si Daven ng mga sandaling yon habang nakatitig sa kanyang muka. Pagkuway sa mahinang tono ng boses ay nagsalita. Mabuti kung ganun, mabuti. Wika ni Daven at halatang sadyang binitin ang sinasabi nito bago siya tinitigan sa mga mata ng sobrang lengket at tila punong-puno ng kahulugan. Pero imbes na umiwas ng tingin dito ay seryosong nilabanan niya rin ang uri ng titig nitong iyon sa kanya. Parang may gustong sabihin nito sa kanya ng mga sandaling yon, pero tila hindi nito kayang sabihin sa kanya.
Hanggang sa narinig na lang ni Sugar na tumikim ang binata roon at nauna nang nagbawi ng tingin sa kanya bago biglang tumayo na roon sa buhangin at nagsalita. Tara na. Pasok na tayo sa room natin. Medyo malamig na rin kasing hangin dito. Baka sipunin tayo pareho nito. Formal lang ngiting anyaya pa ni Davin kay Sugar na pabuntong hiningang sinagot naman niya ng, sige, mabuti pa nga. Medyo nilalamig na nga rin ako eh. Kaya tara na, Davin. Ani at nagpatiuna na sa paglakad patungo sa room nila sa unahan. Pang-isahang kwarto lang yon, pang-couple room. Si Davin mismo ang pumili ng room nilang yon. At sa isip ni Sugar talagang ginagawa ni Davin ang lahat upang hindi mapulilyaso ang pagpapanggap nila. Kaya siya din dapat ay ganon ang gagawin. Pabuntong hiningang napangiti na lang si Sugar ng matipid sa naisip. Pagkapasok nilang dalawa sa kanilang kwarto ng mga sandaling yon, ay agad na binuksan ni Sugar ang ilaw sa kwartong yon at patakbong tinungo ang nag-iisang kama ron at saka pabagsak na idinampa ang kanyang katawan sa malambot at napakabangong kama. Sugar, umusog ka, matutulog na din ako. Agad namang napadilat ng marahas ang mga mata ni Sugar nang marinig ang tila baliwalang sinabing iyon ni Davin. Pagkuway na pabalik ko siya ng bangon at nanlaki ang mga matang nagtanong rito. Dito ka matutulog sa kamang to habang katabi ako? Halos hindi na yata makahinga ng maayos si Sugar nang bigkasin ng mga salitang yun kay Davin. Pagkuway bumilis agad ang pintig ng kanyang puso na magsalita ito habang nakatitig sa kanya. But of course, what's wrong with that anyway? Hindi naman kasi ako attracted sa'yo, no? Hindi rin ako katulad ng ibang lalaki na agad nagdanasa sa mga katawan ng mga sexing babae. Kaya huwag ka mag-alala. Your body's safe with me. Kaya umusog ka na doon dahil matutulog na ako. Good night, Sugar. Sweet dreams. Wika nito at pumikit na ron matapos umayos ang pagkakahiga. At si Sugar naman sa mga oras na yon ay hindi mapigilan ang sariling mapanganganalang ng bahagya sa sinabi nito. Hindi raw ito attracted sa kanya o ano. Hindi rin daw ito katulad sa ibang lalaki na agad nagdanasa sa katawan ng sexing babae. Sa madaling salita, hinahamon nito ang kaakit-akit niyang side. Nasagasaan nito ang side niyang yon. Kaya naisip na Sugar na humanda si Davin sa kanya dahil gagawin niyang lahat upang pagnasahan siya nito sa gabing yon. Kahit pagnasahan man lang. Kahit makita niya lang saglit na sa mga supladuhing mga mata nito na naaakit ito sa kanya. Kaya na may pabuntong hiningang marahang tumayo na siya roon at kinuha ang red silky nighties niya bago pumasok sa loob ng shower room noon. Nalimpungatan naman sa pagtulog si Davin nang maramdaman niyang tila umaalog ng marahan ang kama na tutulugan nila ni Sugar sa gabing yon at sa mga susunod pang gabi. At ang isiping isang linggo silang magtatabi ni Sugar ron sa kama ay tila nagpapalambot na agad ang mga tuhod niya. Pero dahil pinaninindigan niya na kagabi na hindi siya nasiseksahan kay Sugar, ay paninindigan na lang niya iyon hanggang sa matapos ang kontrata nilang 1 week roon. Pero sa pagkakataong yon, kung saan kitang-kita ng dalawang mata niya ang marahang paggapang ni Sugar palapit sa blankong pwesto nito sa kanyang tabi, ay hindi na magawang pigilan ni Davin ang marahang paglunok roon habang napakurap-kurap ng sunod-sunod na nakatingin sa manipis na silky nighties na suot nito ng gabing yon. At dahil normal na lalaki din siya, ay nag-init din ang pakiramdam ng katawan niya dahil sa suot nito na bagay sa kaputiang taglay nito. Paggaway nakita niyang matamis siyang ngitian ni Sugar ron at pahagikik na tinanong siya. Oh, akala ko ba hindi ka attracted sa akin? At hindi ka katulad sa ibang lalaki na agad nagdanasa sa mga sexing babae katulad ko. Ikaw ha, nagsisinungaling ka. Ngunit hindi nito na ituloy ang iba pang pang-aasar nito sa kanya nang bigla niya itong hilahin patungo sa kanya at siilin nito ng malalim at matamis na ngiti sa mga labi. At pagkatapos nun ay pinakawalan niya agad si Sugar at kumurap-kurap na nagsalitaran. That's for mocking me around. At sa pagkakataong yon ay si Davin na naman ang nahinto sa pagsasalita. Nang sa pagkakataong yon ay siya naman ang pasmak na hinalikan nito sa kanyang mga labi bago kagat labi at namumula mga pisnging nagsalita rin doon. That's for kissing me without my permission. At pagkatapos sabihin niya ni Sugar ay nagkatitigan silang ulit ng malagkit. Sobrang lagkit at sobrang makahulugan, kagaya ng tingin niya rito kanina. Paghuway, hindi na napigilan ni Davin ang kanyang sarili ng mga sandaling yan. Lalo pat nilalabanan rin ni Sugar ang makahulugang titig niya rito roon. Kaya marahan niya itong hinawakan sa bewang at masuyong inangkin ulit ang mga labi nito sa isang malalim at matamis na halik. Isang uri ng halik na himalang hindi nito pinalagan roon dahil wala naman iyon sa kontrata nila.
Bagkus ay pumikit pa si Sugar ng mga sandaling yon at tinugon ng mga mainit na halik niya. Isang uri ng halik na sana'y hindi na lang nito tinugon dahil tuluyan ng humantong sa mas malalim na halik ang pinagsaluhan nila. Hanggang sa tuluyan na rin nagkaisa ang mga katawan na naghatid ng kakaibang init sa kanilang mga katawan sa gitna ng kalamigan ng gabing yon na bumabalot sa mga hubad na katawan nila. Kunot noong tinitigan ni David na mabuti ang napakagandang mukha ni Sugar ng mga sandaling yon, habang himbing na ito sa pagkakatulog roon sa kanyang tabi. At sa totoo lang, parang hindi gustong dalawin ang antok ng binata sa nalaman. Pagkaway bumuntong hininga si David sa kanyang isipan habang marahang sinusuklay ang malambot at may pagka-ash blonde na buhok nito na halatang hindi natural, ngunit sobrang bagay naman iyon dito. Pagkatapos ay nagsalita na si David sa kanyang isipan. Hindi ako pwede magkamali. I know what I was doing. I know what really happened. This woman is still a virgin at ako nakauna sa kanya. Pero paano nangyari yun? Di ba escort siya? Pero, ano't ano man ay kailangan kong gumawa ng isang bagay upang maibsan ng mawalang konsensyang bumabalot sa puso ko mula pa kanina nang mapansin ko yan. Pabuntong hiningang wika na lamang ni David sa isip niya ng mga sandaling yon at napatulala na lamang sa kisame ng kwartong yon. Dumaan ng mga araw, naging casual pa rin naman ang treatment ni David kay Sugar. Ngunit hindi pa rin nila napag-uusapan ng tungkol sa nangyari sa kanila. Kaya wala na rin siyang balak na i-open up yun dito kasi nahihiya siya. Naisip niya kasi ito yung lalaki. Kaya ito ang mag-open up roon. Hanggang sa napansin na siguro ni David na naging medyo matamlay na ang pakikitungo niya rito. Kaya nung last night na nila sa Isla, kinabahan agad si Sugar nang sabihin nitong mag-uusap raw sila. At ang panimula at ang diretsahang sabi nito agad ay, Sugar, unang-una sa lahat ay gusto ko sanang sabihin sa'yo na nagpapasalamat ako kasi sa dinami-rami ng lalaki na nakasalamuha mo ako lang palang unang pinag-alayan mo ng sarili mo. I appreciate it. Really. It's kind of a big deal to me, Sugar. So, again, thank you. Namula naman agad si Sugar sa narinig, ngunit siya ay nagsalita rin. Hinayaan niya munang kumpletuhin ito ang gustong sabihin nito at nagpatuloy na ito sa pagsasalita. At dahil dyan may nabuong desisyon na sa isipan ko ilang araw na mula ng gabing yon. Wala lang akong lakas ng loob na sabihin sa'yo pero ngayon meron na, Sugar. Dahil sa nagawa ko sa'yo at sa kaalamang ako palang lalaking nakauna sa'yo napagdesisyonan kong doon ka na patirin sa kondo ko pagbalik natin sa Maynila bukas. Nanlaki naman agad ang mga mata ni Sugar dahil doon. Pagkaway nagsalita siya, doon mo ako patitirahin simula bukas sa kondo mo? Seryosong tumango naman ang binata at sumagot, Oo, Sugar. At hindi na rin kita pagtatrabahuin ulit sa trabaho mong to dahil mula bukas ay susustentuhan na kita. Mas nanlaki pa ulit ang mga mata ni Sugar sa sinabing yun ni David. Pagkaway halos hindi na makahinga sa saya at sa excitement na nagtanong siya rito. Ibig sabihin mo ba mag-live-in partner na tayo? At pagkatapos niyan ay pakakasalan mo na ako? Nakangitit punong-puno ng pag-asa ang puso na tanong ni Sugar sa binata. Ngunit agad lamang gumuho ang nararamdaman niyang yon nang biglang tumawa ito ng mahina at nagsalita roon. No, of course not. Sinabi ko na sa'yo dati pa, I don't like commitment. I don't like getting into relationship. Kaya bakit ito pakakasalan? And we can't be called live-in partners either. Dahil ang rason lang naman kung bakit kita patitirhin dun sa kondo ko ay upang hindi ako bulabugin ng konsensya ko sa paggalaw ko sa'yo dahil sa kapusukan ko. Pangalawa, kaya kita paalisin sa trabaho mong yan ay upang masiguro na wala nang ibang makakagalaw sa'yo kundi ako lang. Kundi ako lang, Sugar. Agad namang parang tinusok ng aspili ang puso ni Sugar sa mga sandaling yon pagkatapos niyang marinig ang totoong rason ni David sa pagpapatira nito sa kanya sa kondo nito at sa dahilan kung bakit gusto niya itong paalisin sa trabaho meron siya. Kaya napatawa agad siya ng mapait at mapakla dahil doon. Sa pagkakatingin niya sa gustong iparating ni David sa sarili nito ng mga oras na yon, ay isa itong possessive jerk. Oo, yun ang maide-describe ni Sugar kay David ng mga oras na yon. Possessive jerk. Kaya naman may mapaklang ngiti sa mga labing mariing sumagot siya rito. Hindi na, David, okay lang. Huwag mo nang isipin ang bagay na to. Okay lang naman to sa akin na nakuha mo na ako Parte na to sa trabaho ko bilang escort. Besides, kusa akong ibinigay ang sarili ko sa'yo ng gabing yon.
Hindi mo naman ako pinilit. Kaya hindi mo na kailangan pang makonsensya dahil doon. And lastly, stop being a possessive jerk. Hindi porket ikaw ang nakauna sa akin at sa'yo ko isinuko ang sarili ko, kahit walang kasiguradahan ay pwede mo na akong tratuhin na parang pagmamay-ari mo na. Dahil tandaan mo, escort mo lang ako. Hindi mo ako girlfriend. Kaya kung ayaw mo akong pakasalan, then mas lalong ayaw kong itali ang sarili ko sa'yo. Nagkamali nga pala ako sa'yo. Akala ko iba ka. Akala ko mabait ka. Yun pala, visit ka rin. Kaya wag mo na akong ihatid pa pauwi. Kaya ko ng sarili ko. Aalis na ako ngayong gabi mismo. Kaya wag mo akong pigilan dahil pag gagawin mo yan, sisigaw ako. At ibubunyag ko sa mga magulang mo na fake girlfriend mo lang ako at nagpapanggap lang tayo. Naudlot naman ang sanang paglapit sa kanya ni Daven dahil doon. Halatang natakot ito sa banta niya. Kaya tila frustrated na bumuntong hininga na lang ito roon at mahina nagsalita. Sugar, please, listen to me first. Mapait na umiling naman siya agad at nagsalita. Nako, wag na. Wag ka na magpaliwanag pa. Kaya please lang lumabas ka na muna dahil mag-i-empake na ako ng mga damit ko. At wag ka munang pumasok dito hanggat hindi pa ako nakakaalis. Kaya lumabas ka muna, please. At iyon na nga nangyari. Matapos itong bumuntong hininga ng pagkalalim-lalim roon ay lumabas na nga si Daven sa kwarto nilang yon. At pagkalabas nito ay agad lumabas sa kanyang bibig ang impit na mga hagulhol. Lumipas ang 2 linggo, nagsisisi na si Daven sa mga sinabi niya kay Sugar. Namimiss na rin niya ang dalaga. Inaamin niya na namimiss niya ng kagandahan nito, ang kakulitan nito at ang mga matatamis na ngiti nito sa kanya pagkausap siya nito. Nagpakagago lang talaga siya kaya ganun ang nangyari. Ayaw niya kasi talaga sa commitment Kasi natatakot siya na baka matulad siya sa Uncle Ferdy niya na iniwan ng nagger at demanding na asawa nito para sumama sa kabit nito. Sa isip niya kasi, baka mag-iba din ang ugali si Sugar. Sa huli, pag hinayaan niya ang sarili niyang mahulog sa patibong ng pag-ibig. Oo, pag-ibig. Dahil napagtanto niyang may nararamdaman na rin siya para rito. Ngunit pinipigilan niya lang. Gusto niya ring mag-reach out rito. Kaso kinakain siya ng pride niya. At isa pa, hindi siya marunong manuyo. Baka ang suyuan nila ni Sugar ay mapupunta lang sa bangayan. Ngunit isang gabi habang nangungulila pa rin siya rito ay nakita niya sa balita na ni-raid ang bahay ng Madam Verhilda dahil napabalita ang nagtatransact pala ito ng drugs. Kaya kinakabahang nakatutok ang mga mata ni Daven sa TV screen habang iniisa-isang tiningnan ng mga babaeng dinakip ng mga pulis ron. At nalaki na lamang ang mga mata ni Daven nang makita niyang mukha ni Sugar doon. Kaya na may dali-daling tumayo siya, tinawagan agad ang abogado niya. Hello, Mr. El Greco. What can I do for you, sir? Agad namang sumagot dito si Daven. Mr. Perez, listen very carefully in what I'm going to tell you. Nanlalamig ang mga kamay ni Sugar habang pinipindot niya ang button sa labas ng condo unit na iyon. Iyon ang address na ibinigay sa kanya ng attorney na nagpiyansa sa kanya sa kulungan. Binigyan rin siya nito ng pagkalaki-laking pera kaya mas lalong nagtaka siya kung kanino galing yon. At dahil makulit siya ay sinabi na rin nito kung kanino. At iyon ang dahilan kung bakit naroon siya ng mga sandaling yon sa kondo na lalaking gusto niyang pasalamatan roon. Dahil kay Madam Verhilda ay nasangkot tuloy siya sa gulo. Mabuti na lang ay napiyansahan siya kaagad. Kaya gusto niya magpasalamat kaagad rito. Pinindot ulit niya ang button. Hanggang sa wakas ay bumukas na rin ang pinto ng unit at iniluwa noon ang halatang bagong gising na si Daven na iglap lang ay parang nawala biglang antok nang makita siya. Sugar? Yun lang ang tanging bumulalas mula sa labi nito. At iyon lamang ang hinintay ni Sugar bago niya ito marahang itinulak sa loob at saka tumingkayad at mabilis na hinalikan nito sa mga labi. Noong una ay nagulat pa ito, ngunit agad din itong tinugon ang nag-aalab na halik niya hanggang sa humantong ulit ito sa malambot na kama nito. Paalam, Daven. Tanggap ko naman na parang hindi talaga tayo para sa isa't isa. Hindi tayo tugma sa piling ng isa't isa. Pero at least gumawa siya ng paraan upang makilala kita at maranasan ko ulit kung paano sumaya. Kaya lang, may hangganan yata talaga lahat. Kaya ito na huling beses nating pagkikita. Dahil ang muling pagbigay ko sa'yo ng sarili ko ngayon ay ang pasasalamat ko sa'yo sa lahat ng kabaitan mo sa akin. Sadyang ayaw mo lang siguro talaga matali. Ako naman ay gusto ko sana. At iyon ang dahilan kung bakit nasasabi kong hindi talaga tayo tugma para sa isa't isa. Dahil magkaiba tayo ng pananaw sa buhay. At nga pala, ibanilik ko na pala sa attorney mo ang 100 million na ibinigay mo para magbagong buhay na ako.
Sapat na sa akin ang 1 million na kasunduan natin. David, malaking tulong na yun sa akin para mabawi ko yung mga nakuha sa akin ng mga kamag-anak ko at upang makapagbagong buhay na ako. At pag nangyari na yan, pag-aasenso na ako, ibabalik ko sa iyo ang pera mong yun ulit kung magkikita pa man tayo muli. Aalis na pala ako doon. Uuwi na ako sa probinsya namin. At wag mo na sana pang subukan na hanapin ako kung may iniisip ka mang ganyan. Hayaan mo munang magbagong buhay ako gaya ng gusto mong gawin ko. Dahil mangyayari yan, David. Gagawin ko yan. Maraming salamat ulit sa lahat, David. Paalam. Hanggang sa muli. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Sarafina. May luha sa mga matang binasa ni David ang sulat na yun ni Sugar. Hindi niya akalaing hindi niya na ito makikita pang muli pagising niya. Handa na sana siya eh. Handa na sana siyang mag-propose ng kasal rito. Handa na sana siyang magpakalalaki na at ipasa Diyos na lamang ang relasyon nilang dalawa ng dalaga. Ngunit iyon ulit ang nangyari. Iniwan ulit siya nito. Mapait na umiling si David na tumingin sa kawalan. Pagkuway na mutawi mula sa mga labi niya ang isang hagulhol roon. Pagkatapos ng 7 taon, Iho, talaga bang hindi ka pupunta ron? Ikaw ang pinakamalaking investor sa TV network na yon. Dapat lang pag may live TV shows na ganon, lalo pat siguradong maraming manonood kasi kids show yon, mas lalong babangong pangalan mo niyan sa business industry. Wika ng ama ni David sa kabilang linya. Kaya naiiling na natawa ng mahina at sumagot agad siya sa kanyang ama ng, "Okay, Dad, next time, I'll be there to witness this kids show that you're telling me about kanina pa. For now, sa TV na lang muna ako manonood niyan. Kasi parang tuwang-tuwa ka talaga sa kids show na yan eh." Agad namang sumagot ang kanyang ama. "But of course, Iho. Sino pa namang hindi matutuwa sa kids show na ito eh? Isa sa mga batang contestants ay kamukhang kamukha mo." Tila naaaliw na wika ng ama na agad ikinatigil yata saglit ng mundo ni David. Parang hindi yata siya agad makakilos sa kanyang kinatatayuan dahil sa sinabi nito. Pagkaway nagpatuloy ito. "Nako, Iho, kamukhang kamukha mo talaga. Napakabibot, napakagwapo at napakatalinong batang lalaki na ito. Nako, kung hindi lang talaga kayo nagkahiwalay ng girlfriend mo dati, pagkatapos ng 1 linggo niyo roon sa isla, at kung hindi ko lang alam na wala ka na ulit nobya hanggang ngayon, ay mapagkakamalang ko talagang batang to na anak mo. Why don't you see this kid for yourself, Iho? Panoorin mo sa TV habang live pa sila hanggang sa mga oras na to." At yun ang mabilis na ginawa ng binata matapos niyang i-off ang tawag. Pagkuway nanginginig ang kamay niya na ini-on ang TV at agad na i-clinic sa channel ng TV network na iyon. Pagkuway gano'n na lamang ang lukso ng dugo niya at ang pagkabog ng malakas ng dibdib niya nang sa wakas ay makita na ng dalawang mata niya ang batang sinasabi ng kanyang ama. Kamukhang kamukha niya ang bata, bibong-bibo ito at mabilis na nakakasagot sa mga question ng host sa Spelling Bee show na yon. Hanggang sa ito na nga ang itinanghal na nanalo. Mas lalo lamang kumabog ng sobrang lakas ang dibdib ni David nang i-focus sa camera sa napakagwapong mukha ng bata. At gano'n na lamang ang gulat niya nang ipakita rin sa camera ang mukha ng nanay ng bata. "Sugar." Iyan lang ang gulat na nasambit ni David at mabilis na tinawagan niya ang kanyang assistant para ipasarado ang studio para hindi makaalis sina Sugar at ang bata roon. Pagkuway halos patakbong lumabas na siya ng kondo opisina niya at tuloy-tuloy na lumabas ang kanyang opisina para makita na sina Sugar at ang batang lalaking yon. "Attention everyone! There will be a sudden lockdown of the studio because one of the major investors of this TV network wants to personally congratulate our Spelling Bee champion, Baby Sarvin." Nagpalakpakan naman agad ang lahat ng nandoon. At syempre, pati na rin si Sarafina roon na kilala bilang si Sugar noon, pero ngayon ay tunay na pangalan niya nang dinadala niya sa publiko. Marami nang nangyari sa buhay niya sa paglipas ng 7 taon. Nabawi niya ng titulo ng lupa at bahay niya. Nagtapos siya ng pag-aaral pero nag-shift siya ng course niya. May professional na trabaho na rin siya. Ngunit nag-absent muna siya sa araw na yon para suportahan ang kanyang anak na si Sarvin. Ang kanyang anak na kamukhang kamukha ng ama nito. Oo, nabuntis siya kay David. Pero hindi niya na pinaalam ito dito dahil pinanindigan niya ng pag-alis niya para magbagong buhay. At sa awa ng Diyos ay napalaki naman niya ng maayos ang bata. Pero hindi pa rin ito maiwasan na mangulila sa ama nito. Hinahanap nito si David, kaya lagi na lang niyang sinasabi na makikilala at makikilala nito agad ang ama nito pag nagkita ng mga ito sa taktang panahon. Dahil talagang kamukhang kamukha ito ni David, hindi maikakaila iyon.
Nagbalik naman sa kasalukuyan ang isip ni Serafina nang tila masayang nagsalita ulit ang host ng show. Oh, there he is. Everyone, I'd like to introduce to all of you our top 1 major investor in this TV network, Mr. David Flor El Greco. Nanlaki ang mga mata ni Serafina nang marinig ang pangalang yon, kasabay ng pagtingin niya sa matangkad at gwapong lalaking paakyat na ngayon sa stage habang nakatingin pa rin pala sa kanya. Kinakabahan siya bigla, lalo na nung mabilis na tumakbo ang bata patungo kay David at sa malakas na boses ay nagtanong, "Our face look exactly the same. Are you my dad?" Agad na naiyak si Serafina dahil doon. Bulungan agad sa gulat ang mga tao roon sa studio. May ilan ding impit na kinikilig roon at marahang tinutulak siya. Alam kasi ng mga ito na siyang ina ni Sarven kaya gano'n na lang kung ito'y kiligin. Parang gusto niya tuloy mailing. Kasi naman kinikilig din siya. Lalo na nung tila may mamumuong luha na sa mga mata ni David na nagsalita gamit ang microphone ng anak nila habang papalapit sa kinauupuan niya. "I don't know, champ. Let's just ask your mom." Wika ni David at may tumutulong luha sa mga mata na nagpatuloy sa pagsasalita. "Serafina, am I the father of this genius little boy?" Kaya humagulhol na tumango agad si Serafina doon at sumagot ng, "Oo." Kaya naghiyawan agad ang mga tao roon sa studio na mas lalong ikinahagulhol at ikinatuwa nilang pareho. Pagkuway nagyakapan sila ng mahigpit roon na animoy wala nang bukas. Ramdam ni Serafina na tulad niya, miss na rin niya si David. Pagkuway mahinang bumulong si David sa kanyang tenga. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na nabuntis pala kita nun?" Kaya mapait ang ngiting sumagot agad siya ng pabulong rin dito. "Dahil pinanindigan ko ng pag-alis ko. At dahil ayokong isipin mo na piniperahan lang kita, kaya gusto kong malaman mo na nabuntis ako sa anak nating si Sarven." Mas sumigpit naman lalo ang yakap nito sa kanya sabay sabi, "Oh, Serafina, God knows I'm not that douche. Pero nangyari na yon, lumipas na. Kaya pagtutuunan na lang natin ang pansin ngayon ay ang kasalukuyan. Sugar, ang saya-saya ko ngayon, sobra. So now, let me introduce you and my son to all the people and to the world." Nakangiti na maluwag na wika ni David at agad siyang inalalayan paakyat sa stage habang kargag-haraga nito ang anak nilang si Sarven. Pag-uway nagsalita na ito roon na agad ikinapula ng buong mukha niya sa sobrang hiya. "Everyone, I want all of you to meet my future bride, Serafina Martinez, and my genius and adorable son, Sarven Martinez El Greco." Palakpakan at hiyawan ng lahat. Pag-uway nagkatinginan agad sila David at may masuyong ngiti sa mga labing hinalikan siya nito. Halik na agad na nahinto nang marinig nila magsalita ang kanilang anak. "Ew, get a room!" Kaya nagtawanan na lang sila Serafina at David roon bago hinalikan sa magkabilang pisngi ang cute na munting anghel nila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!